may mga baby kasi na hindi natutulog sa gabi. Baliktad, kundi sa araw sila natutulog. So, ang nangyayari, mapupuyat ka. O, may ganyan din yung, naging ganyan din si baby ko na parang tulog siya sa araw, sa gabi, gumigising siya. So, hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago ka sa channel na to, this channel features different informative videos about parenting, about childbearing, about annulment, about education, at marami pang iba. Kaya, please subscribe para lang maging updated ka sa mga latest videos ko every week. For today's video, pag-uusapan natin ang mga tips and technique para makatulog ng mahimbing si baby. At kung ano ang ginawa ko dahil ngayon, 11 months na siya, magaling na siya matulog, napakahimbing na ng tulog niya. I will share to you my tips, ano ang mga ginawa ko, ano yung mga pinainom ko, ano yung mga activities na ginagawa ko sa kanya para to induce his good sleeping habit. So, watch this video up to the end. First 3 months ni baby talagang cranky din talaga siya. Konti lang din ang tulog ko. But I've researched, I've read the books na about sa newborn is sometimes talagang nag-a-adjust din sila. And it's normal na talagang may mga baby na hindi pa nakaka-adjust agad-agad sa surroundings nila, kaya sila iyak ng iyak, or sometimes naman lalo na kapag hindi breastfeeding is nagkakaroon ng kabag yung tiyan nila, o kaya nagkakaroon ng colic. So I've read that in the book Natural Remedies Encyclopedia. Yeah, I will put the link at the description box of the book na binasa ko, binabasa ko hanggang ngayon, nakakatulong talaga siya sa akin. So, ano-ano nga ba ang mga tips na ginawa ko para makatulog si baby ng mahimbing? Number 1, continuous exposure sa sunlight. Kahit hindi na siya newborn, is pinapa-sunlightan ko pa rin siya ng mga ilang minuto lang every morning. Kasi according sa mga books na nabasa ko is, sunlight induces good sleep sa tao. And which is ganun din sa baby. Kaya pinapa-sunlightan ko siya as long as na may sunlight. Kapag ulan, syempre wala. Kaya mami, pa-sunlightan mo si baby kahit saglit lang. So, pero yung pagpa-sunlight mo sa kanya, huwag direct sa sun yung eyes kasi masasira yung eyes niya. So, yung parang shade lang, ilang minuto lang. 2 minutes is more than enough. Yun lang yung ginagawa ko, 2 minutes. Minsan lalakad-lakad lang kami, pati ako nasa sunlight na rin. So, dalawa kami nakaka-benefit ng sunlight na makakapag-develop ng vitamin D level sa ating katawan to produce serotonin na nakakatulong sa atin, even sa baby, na makatulog ng mahimbing. 2 tip na ginawa ko din, and it works on me, na nakatulog si baby ng mahimbing is, I've started to use duyan. Yes, kasi nung first 3 months niya, hindi kasi ako gumamit ng duyan hindi ako bumili ng duyan. So, may nagsabi sa akin na, why don't you try na iduyan siya? Kasi baka yun yung kailangan niya. Para hindi ka laging napabagod na laylay ng laylay sa kanya, hele ng hele. So, I follow the advice, and nung una parang ayaw pa niya, iiyak pa siya, ilalagay mo siya sa duyan. Pero later on, ayan, gusto niya na mahimbing na yung tulog niya, nakakatulog na siya ng mabilis talaga. So, try to use duyan kasi it works on my baby. Baka it works din sa baby mo para maging mahimbing yung tulog niya. Number 3 is, before siya matutulog sa gabi is, kinikiliti namin siya para tumawa siya. No? Giggle the baby or kilitiin siya para tumawa siya. Para ma-exercise yung mga muscles niya kapag tumatawa siya. Kasi may nagsabi sa amin na, patawanin niyo siya, mas maganda yan tumatawa siya. Para kapag napagod na siya, mahimbing na yung tulog niya sa gabi. So, I applied it. We applied it to our baby, and nakita namin yung result niya. Ay, oo nga, no? Mahimbing nga tulog niya. Pero huwag mo naman masyadong too much, no? Yung at least tumatawa siya, at least mayroon siyang exercise. Pero kapag newborn pa si baby, hindi pa kasi siya tumatawa. Yung mga pag tumatawa na mga 5 months old above, na tumatawa na yan, 6 months old above, tumatawa na yan. So, nakaka-recognize na kasi sila ng face. So, pwede na silang patawanin. Yung parang laro-laruin mo sila. So, yan, napapagod sila para masarap maging mahimbing yung tulog nila. Number 4 technique na ginawa ko is, pinapagamit ko si baby ng pacifier. Yes, may mga negative effects ang pacifier, but prolonged use of pacifier is hindi rin talaga maganda. Pinapagamit ko lang siya kapag malapit na yung inaantok na siya. Para lang, parang lagi lang siya merong sinisip-sip-sip-sip. Kapag mahimbing na yung tulog niya, tinatanggal ko naman na. So, nakakatulong yun para maging mabilis siyang makatulog ng mahimbing.
5 is, i-habit mo si baby na matulog sa gabi. May mga baby kasi na hindi natutulog sa gabi. Baliktad, kundi sa araw sila natutulog. So, ang nangyayari, papupuyat ka. O, may, ganyan din yung, naging ganyan din si baby ko, na parang tulog siya sa araw, sa gabi, gumigising siya. So, may nag-advise sa amin na i-habit nyo. Sabi ko, paano naman i-habit yun? So, ang ginawa namin is, kapag hapon na, mga 5, ganyan, or 6, tapos inaantok siya, hindi na namin siya pinapatulog. Ang ginagawa ko, it's either papalaroin ko siya, nilalaro namin siya, or pinapaliguan ko. Doon ako nagpapaligo sa kanya para hindi siya nawawala na yung antok niya. Tapos matutulog siya ulit, tapos aantokin na naman siya by 8 or 9. So, yung tulog na yan, tuloy-tuloy na yan hanggang madaling araw na siya gigising ng alas 5. So, ganun yung habit na ginagawa namin. Kasi noon, pinapatulog namin siya kapag inaantok siya, sige lang, tulog ka lang. So, ang nangyayari, gumigising siya ng alas 10, alas 11, alas 12. So, kami puyat. Kaya, pinaktis na namin na hindi siya matulog ng 4 or 5 or 6, hindi na siya matutulog niyan. Pagkos, papatulogin namin siya ng mga 9 na hanggang sa ngayon, nahabit niya na rin na tig 9 na siya natutulog talaga. Number 6 tip, the last tip is, painamin mo siya ng mga vitamins na makakatulong sa kanya to have a good sleep. And these vitamins, ang pinainom ko sa kanya, and nakita ko yung result na talaga nakatulong sa kanya na maging mahimbing yung tulog niya. Actually, meron na siyang vitamins, but nag-research ako kung ano ang vitamins na okay to induce or to help na maging mahimbing ang tulog ni baby. And one of it is ang sangobion. Ang sangobion is meron siyang iron and folic acid. So, ang iron is nakakatulong para maging maganda yung tulog niya. Pero, ang results ng sangobion kasi parang hindi ko agad nakita kay baby. Kaya, nag-research ako ng iba and a lot of mothers said nga, nag-suggest na Cherifer drops. So, eto, trinay ko kay baby. Cherifer drops ko siya. Every hapon ko na ito pinapatake. Meron siyang isang vitamins, na iniinom sa morning naman. Ito naman, sa hapon, ina-alternate ko. Minsan kasi may natitira pang sangobion, ina-alternate ko siya nito. Ang effect naman niya is, hindi agad-agad, pero after a month, nung nagsimula akong magpainom nito, napansin ko after a month, doon ko na nakita na, ang himbing na ng tulog niya. So, yung result, yung effect ng vitamins na pagpapainom sa baby ko, hindi agad-agad nakita yung resulta. Pero, nakita ko na rin in a long run. After a month talaga siya, naging mahimbing na yung tulog niya. Kung anong ginawa mo kay baby mo para maging mahimbing ang tulog niya, please comment down below. At kung anong ba yung vitamins, ganito rin ba ang vitamins, kindly share on ano yung technique na ginawa mo. And if you have questions for this video, please comment down below. If nagustuhan mo ang video na to, please like, and kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko every week. Thank you for watching. God bless. See you next week. Bye.